noong Agosto 2023 sa Marikina City. Isang tahimik na barangay ang biglang nilamon ng takot matapos matagpuan ang isang 19 na anyos na dalaga na halos wala ng malay, duguan at biktima ng isang kasuklam-suklam na krimen. Ang mas nakakagulat, ang itinuturong gumawa nito ay hindi estranghero. Isa pala itong kapitbahay na matagal nang kilala sa lugar. Isang 34 na anyos na lalaki na kilala sa alias na Tonton at sinasabing nalulong na sa ipinagbabawal na droga. Walang sino man ang makapaghahanda sa bangungot na sasapit sa gabing iyon. Si Bea Tolentino, 19 na taong gulang, ay masipag na college student. Kasalukuyan siyang nag-OJT sa isang opisina sa Cubao bilang bahagi ng kanyang kursong Business Administration. Araw-araw ay maaga siyang umaalis at gabi na kung umuuwi. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo dahil gusto niyang makatulong balang araw sa kanyang pamilya. Simple lang ang buhay nila. Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa Marikina kasama ang kanyang ama na si Mario Tolentino, 47, isang construction foreman, at ang kanyang ina na si Susan Tolentino, 45, na nagtatrabaho bilang mananahi. Kilala si Bea bilang tahimik at magalang na anak. Ilang bahay lang ang layo nila sa bahay ni Antonio Tonton Sarmiento, 34 na taong gulang. Kilala rin siya ng maraming residente, pero hindi dahil sa mabuting reputasyon. Matagal nang usap-usapan sa lugar na nalululong umano siya sa droga. Ilang beses na rin siyang nakikitang pag-alagala sa gabi habang tila wala sa tamang pag-iisip. May mga kapitbahay na umiilag sa kanya dahil sa pabago-bago nitong ugali. Kapag nasa impluensya umano ng droga, nagiging marahas at hindi mapakali. Wala mang nahuhuli noon laban sa kanya. Marami na ang nagsasabing dapat siyang bantayan. Ngunit walang nakaisip na hahantong siya sa isang napakabuktot na krimeng sisira sa buhay ng isang inosenteng dalaga. Bandang 9:30 ng gabi noong Agosto 18, 2023, natapos ang OJT ni Bea. Sumakay siya ng jeep at bumaba malapit sa kanilang barangay. Katulad ng nakasanayan, nilakad na lamang niya ang natitirang ilang daang metro pa uwi. Tahimik ang paligid. Iilan na lamang ang tao sa kalsada. May ilang tindahan ang nagsasara, habang ang ibang bahay ay nakapatay na rin ang ilaw sa labas. May bahagi ng eskinita na katabi ng isang malawak na damuhan. Hindi ito gaanong maliwanag dahil isa sa mga poste ng ilaw ay ilang linggo nang hindi gumagana. Hindi alam ni Bea na may isang taong matagal nang nag-aabang sa bahaging iyon. Sa likod ng mga matataas na damo at madilim na sulok, tahimik na nakasilip si Tonton. Hindi siya basta napadaan lamang. Para siyang isang tusong mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang papalapit si Bea sa madilim na bahagi ng daan, biglang lumabas si Tonton mula sa dilim. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong makaiwas. Sa isang iglap, mahigpit niyang hinawakan ang braso ng dalaga habang mabilis na itinapat ang isang kutsilyo sa katawan nito. Nanigas si Bea sa matinding takot. Pagtingin niya sa mukha ng lalaki, agad niya itong nakilala bilang si Tonton. Ang kapitbahay nilang ilang beses na niyang nakitang naglalakad sa barangay. Lalong lumaki ang kanyang takot. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Isang maling galaw lang ay maaaring ikamatay niya. Mas lalong hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa kanyang braso, habang pilit siyang hinihila papunta sa masukal na damuhan. Halos mabitawan ni Bea ang kanyang bag habang pilit siyang lumalaban nang hindi masyadong gumagalaw. Ayaw niyang magkamali dahil nakatutok pa rin ang matalim na kutsilyo. Sa bawat hakbang papasok sa damuhan, pakiramdam niya ay lalo siyang inilalayo sa anumang pag-asang may makakita sa kanya. Tahimik ang paligid,
tanging mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin lamang ang maririnig. Pagdating sa pinakaloob ng madamong bahagi, halos wala ng ilaw na umaabot. Habang hawak pa rin ang kutsilyo, mabilis pinunit ng demonyong lalaki ang suot na damit ni Bea. Walang awang hinablot ang kanyang kasuotan habang umiiyak at nanginginig sa takot ang dalaga. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa. Sa kasamaang palad, naisagawa ng diablong si Tonton ang kanyang kasuklam-suklam na panggagahasa. Labis ang pag-iyak ni Bea. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawasak ang kanyang pagkatao habang pilit niyang hinihiling na matapos na ang lahat. Ngunit kahit nasa gitna ng matinding takot, nananatiling gising ang kanyang isip. Napansin niyang sa isang sandali ay bahagyang ibinaba ni Tonton ang hawak nitong kutsilyo habang abala ito sa ginagawa nitong karumaldumal na krimen. Isang napakaliit na pagkakataon. Sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Bigla niyang dinampot ang kutsilyo sa lupa. Bago pa makapag-react si Tonton, mabilis niya itong naitarak sa braso niya. Napasigaw ito sa sakit. Hindi na nagdalawang isip si Bea. Agad niyang tinapon ang kutsilyo ng napakalayo sa madamong bahagi upang hindi na ito muling makuha ng lalaki. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang nagwala si Tonton. Habang dumudugo ang kanyang braso, mabilis siyang kumapa sa paligid. May nakita siyang bote ng alak na nakahiga sa damuhan. Walang habas niya itong dinampot. Sa isang malakas na hampas, tumama ang bote sa ulo ni Bea. Agad siyang humandusay sa lupa, dumugo ang kanyang ulo, umikot ang kanyang paningin. Ngunit hindi pa rin tumigil ang lalaki. Parang isang halimaw na wala nang natitirang awa, patuloy niyang pinagbubugbog ang dalaga at hinahampas gamit ang anumang matigas na bagay na mapupulot niya. Sa puntong iyon, wala nang pakialam si Bea kung masaktan pa siya. Ang nasa isip na lamang niya ay makaligtas kahit anong mangyari. Kahit masaktan pa siya ng husto. Nagsimula siyang sumigaw ng buong lakas habang pilit na itinutulak at sinisipa ang umaatake sa kanya. Patuloy siyang lumalaban kahit unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan. Patuloy siyang sumisigaw ng tulong sa gitna ng madilim na damuhan. Sa hindi kalayuan, may mag-asawang pauwi rin ng gabing yon matapos bumili ng gamot sa botika. Habang naglalakad sina Abelardo Santos, 52 anyos, at ang asawa niyang si Evelyn Santos, 49 na anyos, may narinig silang mahinang sigaw mula sa direksyon ng damuhan. Una ay inakala nilang may nag-aaway lamang. Ngunit habang papalapit sila, lalong luminaw ang desperadong paghingi ng tulong. Kasabay noon, napansin din ni Tonton na papalapit na sila sa lugar. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang kanyang kilos. Alam niyang maaari na siyang mahuli. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng damuhan at mabilis na naglaho sa kadiliman bago pa siya makita ng malinaw ng papalapit na mag-asawa. Samantala, si Bea ay halos hindi na makatayo. Duguan ang kanyang ulo. May mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Halos mawalan na siya ng malay habang pilit pa ring humihingi ng tulong. Nang tuluyang marating ng mag-asawa ang pinanggagalingan ng sigaw, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila malilimutan habang buhay. Hindi makapaniwala sina Abelardo at Evelyn Santos sa kanilang nadatnan. Halos wala nang maayos na saplot si Bea. Duguan ang kanyang ulo, nanginginig ang buong katawan at nagkalat sa damuhan ang kanyang bag, ID, cellphone at iba pang personal na gamit. Halos mawalan na siya ng ulirat habang patuloy na umiiyak. Mabilis na hinubad ni Evelyn ang suot niyang jacket at ipinantakip kay Bea upang hindi na siya lalo pang malantad. Habang kinakalma niya ang dalaga, si Abelardo naman
ay naghanap agad ng masasakyang tricycle sa kalsada. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakahanap siya ng masasakyan. Maingat nilang isinakay si Bea at dinala siya sa pinakamalapit na emergency hospital sa Marikina. Habang nasa biyahe, hirap nang magsalita ang dalaga. Nanginginig ang kanyang labi at halos hindi na maibuka ang mga mata. Gayunman, paulit-ulit niyang binabanggit ang mga salitang, "Si Kuya Tonton po." Iyon lamang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig bago siya muling mawala ng malay. Pagdating sa ospital, agad siyang isinailalim sa emergency treatment. Ginamot ang malalim na sugat sa ulo, mga pasa sa buong katawan, at iba pang natamong pinsala. Dahil sa bigat ng kanyang kondisyon, isinailalim din siya sa iba't ibang pagsusuri. Samantala, gamit ang emergency contact number na nasa kanyang school ID, tinawagan nina Abelardo at Evelyn ang kanyang mga magulang. Halos hindi makahinga sa kaba sina Mario at Susan Tolentino nang marinig nilang isinugod sa ospital ang kanilang anak. Agad silang nagtungo roon. Pagdating nila, halos gumuho ang kanilang mundo nang makita ang kalagayan ni Bea. Hindi mapigilan ni Susan ang pag-iyak habang mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Si Mario naman ay halos hindi makapagsalita sa sobrang galit at awa. Ikinuwento ng mag-asawang tumulong ang lahat ng kanilang nadatnan. Sinabi rin nilang bago mawala ng malay ang dalaga, ay paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalang Kuya Tonton. Nagkatinginan ang mga magulang. Iisa lamang ang kilala nilang Tonton sa kanilang barangay. Ang kanilang kapitbahay na si Antonio Tonton Sarmiento. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad silang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Kaagad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Sinuri ang damuhan kung saan nangyari ang krimen. Kinuna ng litrato ang lugar, tinipon ang mga ebidensyang naiwan at kinausap ang mga posibleng saksi. Lumabas din sa isinagawang medico-legal examination na si Bea ay biktima ng panggagahasa bukod pa sa matinding pananakit. Lalong tumindi ang paghahanap sa pangunahing suspek. Kinabukasan Agosto 11, 2023, nagtungo ang mga pulis kasama sina Mario at Susan sa bahay ni Tonton. Ngunit ayon sa kanyang pamilya, hindi pa umano ito umuuwi mula noong gabing yon. Dahil dito, lalo pang lumakas ang hinala ng mga investigador. Samantala, nanatiling kritikal ang kalagayan ni Bea. Dahil sa matinding tama sa ulo, nakomatose siya. Lumipas ang ilang araw, hanggang umabot ng 2 linggo. Hindi pa rin siya nagigising. Araw-araw ay nasa ospital ang kanyang mga magulang. Halos wala nang ibang iniisip si Mario, kundi ang kalagayan ng kanyang anak at ang paghahanap sa taong sumira sa buhay nito. Halos araw-araw din siyang nakikipag-ugnayan sa mga pulis upang alamin kung may bagong impormasyon. Ngunit tila naglaho na si Tonton. Dahil dito, humingi rin ang tulong si Mario sa ilan niyang malapit na kaibigan at kabrod sa fraternity upang tumulong sa paghahanap sa suspek. Makalipas ang halos 2 linggo, noong Setyembre 1, 2023, may isang residente mula sa kalapit na barangay ang nagsabing ilang beses umanong namataan si Tonton sa isang bahay na pinaghihinalaang puntahan ng mga gumagamit ng ilegal na droga. Hindi na nag-atubili si Mario. Tinawagan niya agad ang 2 niyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Nang hapong iyon, nagtungo silang 3 sa lugar at tahimik na nagmanman. Makalipas ang ilang minuto, lumabas nga si Tonton. Nagkunwari silang walang pakialam habang dahan-dahan siyang sinusundan sakay ng isang tricycle. Pagsapit sa isang bahaging hindi matao, bumaba silang 3 at nagtago sa gilid ng daan. Nang makalapit si Tonton, mabilis nila itong hinarang
at hinawakan. Sa sandaling iyon, tila nagdilim ang paningin ni Mario. Naalala niya ang ginawa nito sa anak na halos 2 linggo nang walang malay sa ospital. Sa sobrang galit, paulit-ulit niyang sinuntok si Tonton. Bumagsak ito sa kalsada habang patuloy na inaabot ng brutal na suntok at bugbog. Halos hindi na makilala ang mukha nito sa dami ng tinamong pasa at sugat. Umiiyak si Mario habang pinapakawalan ng lahat ng galit na matagal niyang kinimkim. Kalaunan ay pinigilan siya ng kanyang 2 kasama bago pa mapatay si Tonton. Nang mahimasmasan siya, tumawag sila agad sa pulisya. Pagdating ng mga pulis, si Tonton ay inaresto at dinala sa himpilan para sa masusing investigasyon. Wala siyang naipakitang matibay na alibi kung nasaan siya noong gabi ng Agosto 18, 2023. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at mga paunang testimonya, isinailalim siya sa inquest at kalaunan ay ipinasok sa kustodiya habang nagpapatuloy ang paglilitis. Samantala, nagsampa rin ng hiwalay na reklamo ang pamilya nang walang hiyang Tonton laban kay Mario, kaugnay ng pambubugbog na ginawa nito. Sa kabila ng ginawa ni Mario, matapang niyang sinabi na hindi siya nagsisisi sa pagbugbog kay Tonton kahit makulong din siya dahil ginawa niya iyon para sa kanyang anak. Isinailalim ang insidente sa hiwalay na proseso ng investigasyon. Dahil sa mga pangyayari at sa naging kabuuang pagsusuri ng kaso, hindi nakulong si Mario. Gayunman, nanagot pa rin siya sa ilalim ng batas at pinatawa ng kaukulang parusa kaugnay ng pananakit, kabilang ang obligasyong magbayad ng danyos sa biktima ng pananakit at sumailalim sa kaukulang proseso ng hukuman. Ilang araw matapos maaresto si Tonton, noong unang linggo ng Setyembre 2023, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Bea. Sa wakas ay nagising siya mula sa pagkawala ng malay. Matapos siyang payagan ng mga doktor na makapagbigay ng salaysay, malinaw niyang itinuro si Antonio Tonton Sarmiento bilang lalaking nanggahasa at brutal na nanakit sa kanya noong gabing iyon. Naging mahalagang bahagi ng kaso ang kanyang testimonya, kasama ang medico-legal findings, mga nakalap na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, at iba pang testimonya ng mga saksi. Makalipas ang paglilitis, napatunayang nagkasala si Tonton. Hinatulan siya ng hukuman ng reclusion perpetua. Napatunayang nagkasala siya sa rape sa ilalim ng Article 200 at 66A ng Revised Penal Code, kasama ang hiwalay na pananagutan para sa frustrated homicide o serious physical injuries. Dahil sa bigat ng mga krimen, nanatili siyang nakakulong upang pagdusahan ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay patuloy nilang pinasalamatan ang mag-asawang tumulong kay Bea noong gabing iyon, dahil kung hindi sa mabilis nilang pagresponde, ay maaaring lalo pang lumala ang sinapit ng dalaga. Lumipas ang mga araw, unti-unti ring nagsimulang makabangon si Bea. Mahaba ang naging proseso ng kanyang pagpapagamot at paghilom, hindi lamang sa kanyang mga sugat, kundi pati sa matinding trauma na iniwan ng nangyari. Hindi naging madali ang bawat araw. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga doktor, unti-unti niyang nabawi ang lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Para kina Mario at Susan, hindi kailanman mabubura ang bangungot na pinagdaanan ng kanilang anak. Ngunit kahit paano, nabigyan sila ng kaunting kapanatagan nang makita nilang nanaig ang hustisya. At nagsilbi ring paalala ang kasong ito sa buong komunidad na ang mga gumagawa ng ganitong karumaldumal na krimen ay hindi dapat pagtakpan o katakutan. Sa tamang pagsunod sa batas, may pananagutan ang bawat taong pipiliing yurakan ang buhay at dignidad ng iba.